So hello again, class. Again, you're going here. So for today, we are to discuss banat mo na ulit, class. So ang banat natin for today, class is saan na kayo? Yan. Class, salt ka ba? Bakit? Kasi I like you a lot. As in a lot. Okay? So our topic for today, class is So ang topic natin for today, class is all about yung mga sweldo class ng civil engineer. So magkano yung parang babayad mo sa kanila. Okay? So yun, fees for civil engineering services. Okay? So technically class, according to yung yung PICE manual natin, yung professional org manual natin, no? So meron tayong 6. Okay? Pero yung 6 na to class, para i-classify na lang natin into 3. So una class is yan, yung number 1. Tapos yung pangalawa class is number 2 tsaka 3. Tapos magkakaparehas na class yung 4, 5, 6. Okay? More or less class yung first, yan yung tinatawag nating lump sum. Okay? Kumbaga ito class, kontrata. Galawang kontrata to class. So kung magkano yung pinag-usapan nyo class ng owner dun sa kontrata nyo, yun yung bayad sa'yo. So more or less class per, depende sa gawa mo to. Kumbaga kung ilan na yung natapos mo, kung siguro kung tiles, di ba? Per square meter, kumbaga ganun. So pag nakatapos ka na ng 10 square meter, kung magkano yung cost per square meter nyo, yun yung babayaran niya. So ganun class yung lump sum. Pakyawan ba? Okay? So yung 2 class, ito yung tinatawag nating time-based. So ito na yung second, no? Ito na yung time-based class. So kung ang galawan dito, ang sweldo mo class is per time. So it's either per hour class, per week, per month, or per day. Okay? So ganun yun. So kahit ano class yung, kahit ano yung matapos mo, more or less, basta nag-work ka for the day, may sweldo ka for the day. Parang ganun. Okay? Tapos last class is ito. Kumbaga ito yung tinatawag natin, sabihin natin percentage or like yung fixed rate. Okay? So ito naman class, more or less class, parang kailangan mo lang kunin yung total cost. In a way, basta may certain cost. Tapos class, kukuha ka ng parang percentage. So kung ano yung percentage ng cost na yung class, yun na yung sweldo mo. So technically class, itong last, ito yung ginagawa natin dun sa previous video. Di ba? Meron tayo ng percentage, yung multiply lang natin dun sa cost. Tapos yun na yun. Kung ano yung nakuha natin dun, yun na yung sweldo mo. Okay? So yeah. Gets ba? So, meron tayong parang mas in-depth explanation class, pero basahin na lang. Ito, pwede rin yung panoorin class. Ito naman class is a video. Parang ganun din. Video na nag-discuss class ng sweldo. Parang minimum basic fee. Kung magkano dapat ibabayad mo, kasi ito class sa architect. So, pero more or less naman class, medyo parehas lang naman. Okay? Iba lang sa kanila class kasi syempre, ang gumawa doon yung org nila. So, yung sa ating class, ito naman yung gawa ng org natin. Ito. Okay? Una replay. So medyo basahin nyo na lang class. So ito yung first part, no? So again, ito yung A. Ito yung tinatawag natin parang lump sum. Okay, so i-read on your own na lang class. Hindi naman siya masyadong ganun. Pero yung gist class is parang ganun, okay? So dito class, more or less, parang ang swelduhan mo is kung ano yung nagawa mo. Parang kontrata siya class. So ang usapan dito, i-discuss ko lang mamaya more or less. Okay? Itong C naman class, so yung B tsaka C, again, ito yung time-based. Okay? So kumbaga class, nababayaran ka hourly or daily. Okay? Ito pala class, pag sinabing DM, so DM class is yung working days. Okay? So pag napag-usapan nyo, 4 hours ka lang per day, yun. Ibig sabihin, 4 hours ka lang mag-work per day. Pero ang normal class, di ba, is 8 hours. Yan. Ito yung parang standard class. We are to work 8 hours a day. Hindi naman tayo 24 hours nag-work sa isang araw. Okay? Kumbaga ito yung pinaka-standard. 8 oras tayo nag-work sa isang araw. Okay? So, ganun class, it's either yung sweldo mo is hourly or meron tayo ng per day. Okay? Tapos yung mga next class, ito yung fixed price percentage. More or less parehas na yan, no? Ang galawan dito class is parang kukuha ka ng certain percentage or a certain fixed price. Siguro ang pinaka-basis natin dito class is yung cost ng construction cost. Okay? So, yun.
So, pinatopic natin ngayon class, ang magdudwell tayo, pag-usapang minimum. Kasi nga, di ba, ang topic natin dito class is ano yung parang minimum sweldo dapat ng isang civil engineer. So, di-discuss natin class is yung percentage basis. Okay? Wait. Discuss na lang natin class yung tatlo. Okay? So, wait. So, parang, asa ba yung una? Ay, hindi kita. Okay? Pero again, class, tatlo lang, no? Parang yung anim na yung class, i-ano natin into 3. Okay? So, yung una class, ito yung sinasabi nating lump sum. Okay? Tapos second class, meron tayo ng time-based. Okay? Tapos lastly class, yung per percentage. Okay? So pag sinabi ng lump sum class, more or less, ito na yung pakyawan. Kumbaga, ito yung kontrata class. Or yung tinatawag natin pakyawan. Kung narinig nyo, ito yung parang layman's term natin class. Pag sinabing kontrata class, more or less kasi pag kontrata, di ba? Andun sa kontrata nyo, kumbaga nag-usap na kayo class ng owner, parang meron kang binigay na quotation, no? Siguro kung wari class, ang ano nyo, ang project nyo class, subcon ka ng tiles. Okay? So sa tiles class, more or less, ang galawan dito is per square meter. So yun. So kung wari class, nag-usap na kayo, no? So gagawa kayo ng kontrata ni owner. Okay? So nag-usap kayo kasi siguro 600 pesos per square meter. So so pag ganyan class, more or less, yan yung sweldo mo. As long as magkabit ka ng parang per square meter ng tiles, meron kang 600 pesos. So ganun yung parang kontrata class. So pag kontrata class, more or less, depende yan, kumbaga wala yang pakialam dun sa kung ilang araw mong tatapusin. Ang usapan dito class, as long as tapos mo na, or like as long as tinapos mo na yung trabaho, makukuha mo na yung total sweldo mo. Ganun ang pakyawan class. Kaya kung titingnan nyo, pag pakyawan yung galawan nyo class, or like yun yung way of charging nyo nung engineering services nyo class, mabilis kang gagawa. Bakit? Kasi syempre, mas mabilis mong matapos class, mas malaki yung tubo mo. Kasi habang pinapatagal mo yan class, parang gano'n. Mas marami kang gagastusin, mas liliit yung parang sweldo mo. Yung parang tubo mo class. Okay? So, ganyan class ang lump sum. Okay? Pag time-based naman class, ito na yung tinatawag nating arawan. So, more or less class is either per hour or per DM nga. Yung sinasabi niyang DM. So, DM class is like a day. Okay? So, ito class more or less, wala tong pakialam kung ilan yung natapos mo. Kumbaga, ang pinaka-basis ng sweldo mo dito class is yung, yan. Kung ilang araw kang pumasok o kung ilang hours kang pumasok. Ang lump sum naman class, ito is yung accomplishment more or less to. Yan yung basis nyo. Okay? Kung ano yung na-accomplish mo class, syempre, yun yung babayaran. Okay? Kaya kung i-compare natin tong dalawang to class, okay, compare natin yung pakyawan tsaka yung arawan class, mas maganda yung galaw nila. Kumbaga, mas mabilis yung galawan nila mas pagpakyawan. Bakit? Kasi again nga class, diba, ang pinaka-basis ng sweldo mo sa pakyawan class is yung accomplishment mo. Mas marami kang natapos class, mas malaki yung mauuwi mo, kumbaga. Okay? Tapos syempre, mas konti rin yung gastos for your living expenses. Pag arawan naman class, eto, more or less, ang galawan nila, tatagalan nila yan, babagalan nila yung galawan. Bakit? Kasi class, ang rate nila per day. So, mas maraming days silang nagtatrabaho class, mas malaki yung sweldo nila. Okay? So, may ganyan. So, kung titignan nyo class sa site, in a way, dapat aware ka rin. Okay? Yan yung sinasabi nilang galawang pakyawan, tapos yung galaw nila pag-arawan. Pag pakyawan kasi, ang bibilis ng mayan. Okay? Ang trabaho mo dito kasi dapat i-check mo kung quality ba yung ginawa nila. Okay? Pag arawan naman class, ang trabaho mo dito, dapat i-check mo, parang bigyan mo sila ng ultimatum class kung ano yung dapat nilang tapusin sa araw na yun. Para hindi ka malugi. Okay? So more or less class, pag percentage, ito na yung sometime fixed. Parang fixed yung sweldo mo dito. Kasi as long as parang yan nga, parang previous video class, ito is a percentage ng cost nyo. Cost ng construction. Construction cost. Okay? So kung 100K kayong parang previous video natin class, 100K yung sabi natin cost,
Pinag-usapan natin dito kasi yung direct cost. This time yung direct cost class kasi yun yung nasa in a way kontrata or less. Okay? Percentage ng direct cost tayo. Okay? So kung yung direct cost mo tinandito, sinabi na natin 6% lang kuha mo, pero yun yung pinag-usapan mo. Ang kuha nyo lang class, 6K, yan na yung minimum sweldo mo. Pinag-usapan naman natin dito class is yung minimum basic fees. Yes ba? Okay? So tayo class magdi-dwell tayo dito sa bandang percentage. Okay? So pag-uusapan natin class ito, yan. Dito tayo magdi-discuss. So discussion natin class yung, so pag-uusapan natin ano ba dapat yung minimum basic fee ng isang engineer doon sa project niya. Okay? So ang galawan natin class is galawang percentage. Gets ba? Okay? So balik tayo dito. So more or less class, yeah. Again, ang pinaka-gist ng ginagawa natin class, i-check natin kung pasok ba yun nandito. More or less, parang gano'n. Kasi nga, di ba, ang sinosolve natin dito class is yung minimum sweldo niya. So, minimum lang to class ha. Ito is mandated class by our professional organization, PIC, Philippine Institute of Civil Engineers. Okay? So, supposedly daw class, meron tayong minimum sweldo for each project. Okay? So, more or less dapat hindi bababa yung sweldo natin as a civil engineer doon sa nandun sa manual natin. Okay? So, more or less ang sinecheck natin class is nandito. Supposedly, yung sweldo mo, hindi bababa dito sa laman. Okay? So, meron tayong 4 class na classification. Depende kung ano yung work mo as a civil engineer. Okay? So, ang pinaka-ano dito class is yung prime professional, no? So, di ba, na-discuss naman na natin kung anong meaning ng prime professional. So, sabihin na natin yung 4. So, first up class, kapag ikaw yung prime professional. So, pag sinabing prime professional kasi class, ikaw yung parang pinaka-boss. Naway, ikaw class yung pinaka under yung owner. Okay? Tapos, meron second, so yun yung first class as a prime professional. So, second class is as a professional but not prime. So, ang labas dito class, more or less siguro, ang kausap ng owner, si architect. Si architect, kinuha ka as a parang under him in a way. Parang allied engineering professional ka. Okay? So, ang labas lang class, hindi ikaw yung may overall responsibility dun sa, hindi ikaw yung overall responsible dun sa project. Okay? So, number 3 naman class kapag nasa academe ka. Okay? So, pag civils, rendering academic services. Okay? Tapos lastly class, yung mga special services. So, more or less yung special services class, yung wala dito sa tatlo. Ang example niyang class is parang yung pag-i-estimate mo class, kasama na yun sa special services. Gets ba? Okay? So, unahin natin, ito pala yung natin class, definition natin ng prime professional. So, supposedly class, siya yung contact ng owner, kumbaga. Tapos siya rin yung may full responsibility class ng completion ng project. Okay? In a way, kasi madaling sabi siya may pinakamalaking sweldo. Okay? Yeah. So, yan ang prime professional. So, unahin natin class yung work mo class, ikaw yung pinaka-mataas or like ikaw yung pinaka-malakas yung sweldo class. So, civil engineering class as a prime professional. So, titignan natin dito class, meron tayong 3 variation. Okay? 3 variation natin classes, meron tayong group 1, meron tayong group 2, tapos meron tayong group 3. Okay? So, ano yung differences class ng group 1, group 2, tapos group 3? Yung number of stories ng project mo class. Okay? So, yun. So, pag group 1 class ang labas niyan, dapat yung building mo daw is 1 to 2 stories only. Not more than 2 stories. So, 1 to 2. Okay? So, yun yung group A. So, ito class yung ating yan. Ito yung parang formulas natin. So, kung yung project mo class less than 10M, ang kuha lang natin dun, 6%. Again, class, ito yung minimum, no? So, depende pa yun sa owner. Pero ito class, dapat yung pinaka-minimum na sweldo mo. As a civil engineer, prime professional, 1 to 2 story building. Okay? So, pag yung budget naman class na magpas na sa 10 million pero less than 20, ito naman na yun. And so on. Okay? So, again, class, group 1, 2 stories and below. Okay? Group 2 naman class, ito na yung 3 stories to 14 stories. So, same class. No? Ito yung parang range. Ito yung minimum basic fee natin. Okay? Tapos class, meron tayong group 3. So, for group 3 class, 15. Pag 50 stories and above, so group 3 na siya.
Okay? So same class, ito yung range ng construction cost. Ito naman yung sweldo natin. So more or less percentage. Susundan mo lang class. Technically, ito na yung pinaka-formula natin. Okay? So pag sinabing construction cost class, so ito class, sa atin, pinaka-definition natin ng construction cost, yun lang yung direct cost. So pag sinabing direct cost class, ang i-consider lang natin, materials cost, tas yung labor cost. Okay? So ito yung basis natin class, yun yung i-assess natin kung less than 10 million ba siya, more than 10 million but less than 20 million, yun. Okay? So yun nandito class yung i-assess natin, yun again class yung direct cost. Okay? So yun class yung A. Again class yung A is yung civil engineer, siya yung prime professional. Okay? So B naman class yung civil engineer, siya yung professional siya, pero hindi siya yung prime. Okay? So ang labas nito class in a way, parang subcon ka. Hindi ikaw yung GenCon, something ganun. Okay? O yeah, para mas madali yung i-analyze. So dito class, isa lang yung group natin. Regardless class kung ilang stories yun, meron lang ulit tayong range class. So again, ang consider pa rin natin dito sa project construction cost class is yung direct cost. Okay? So again, reiterate class, ang direct cost lang natin is yung materials cost plus yung labor cost. So titignan nyo class masyadong mababa. Kasi i-compare natin class kapag ikaw prime professional, at least 6%. Pero pag professional ka lang, hindi ka prime or subcon ka lang, 1.05, di ba? Ang layo. Malayo. May titingnan, makita nyo mamaya class kung gaano kalayo yan. Okay? So next naman class yan. Kapag naman class gusto mong magturo. Okay? So as a professor or as an academe, kapag ikaw ay nasa academe, okay? Ito naman class yung parang rate mo. So titignan mo class, depende yan sa credential mo. So kapag Bachelor of Science or undergrad ka lang, okay? In a way class, dapat engineer ka dito ha. So kapag ang natapos mo lang class is yung Bachelor of Science in Civil Engineering. So ito class yung rate mo. So iba naman class kapag may masters ka na, mas lalo class kapag meron kang doctorate degree. Okay? So paano yun, baka ang tanong yung class, paano yun sir kapag meron kang tatlo? Kasi di ba, more or less kasi before ka maging doctorate, dumaan ka muna sa dalawa. Ibig sabihin ba nun yung rate mo class is i-add natin? So hindi ganun yung galawang class. Okay? Kumbaga, ang mag-prevail dito sa tatlo class is yung pinakamataas. So I guess nyo class, mas mataas ang doctorate sa master's sa bachelor degree. Okay? So kapag doctorate ka class, ito na yung rate mo. Okay? Kapag wala kang masters, ito lang yung rate mo. Pero kapag may masters ka class, ito yung rate mo. So para ang mag-prevail dito class is yung highest. Hindi mo siya i-add. Okay? So ganun rin class, may rate rin tayo pag nag-lecture ka sa PICE. Ito yung CPD. Okay? Nag-conduct ka class ng refresher course, speaker ka, tapos writer. So titingnan nyo lang dito class. Okay? Kumbaga ito class yung salary natin. So it's either per hour or per yung workload mo. Okay? Lastly class, kapag nag-render ka ng special services. So special services class, more or less, kasama dito is yung value engineering. Pag sinabing value engineering class, technically ito yung estimate mo. Pwede rin class ikaw yung nag-assess nung current price class ng building na yun. Pwede gano'n. Parang real estate ka. Okay? So value engineering class. Kapag yung service mo is in value engineering class, ito yung more or less sweldo mo. Kapag class naman nag-act ka as expert witness, so expert witness class more or less, parang alabas mo dyan, consultant. Okay? So per appearance mo class, 2K. Gets ba? So again class, ganun yun, no? So, technically, more or less dito class, ang galawan nila dito is percentage. Okay? Ito class, meron tayong sample para magka-idea lang kayo ng kontrata. Or in a way class, ito yung sample contract. Kontrata nito class, ito yung sa dati kong work. Okay? Anyway class, ang papansinin natin dito is yan. Ito yung kontrata. So titignan natin class, ang itsura ng kontrata, may ganyan. Sasabihin niya kung ano yung gagawin mo. Ito yung parang unit price. Or the unit price, di ba nakabase tayo dito? Minsan kasi class, hindi nila may express into ano unit. So yun na mismo yun. Kumbaga lot, ganyan. Okay? So yan yung work mo class. So nakasulat sa kontrata class, ano yung gagawin mo? So titignan nyo class, ang gagawin natin, supply and installation. So pag sinabing supply class and installation, ikaw magpo-provide ng materials tsaka yung labor. Okay? Nakasulat rin dito class kung ano yung contract duration natin. So kung titignan natin class, supposedly daw from April to May lang. Okay? So ganun class, meron tayong tinatawag na down payment. Siyempre,
parang paunang bayad class. So 10%. So 10% ito class, 10% nung ito. Laki na rin yung class, 170K. So yan mo na ibibigay sa'yo class. Okay? So ganito yung tsura ng kontrata. Nakasulat rin sa kontrata class kung ano yung yan. Pag may nasira ka kumbaga. Nandito lahat. Tapos yung kung ano yung paano ka babayaran. So pag sinabing progress billing 30 days class, every 30 days kang babayaran. So yung kontrata namin class, ito yung lump sum. Ininiscuss natin kanina class. Ito yung nagbigay ka ng quotation class, tapos kung ano yung natapos mo, i-measure mo yung natapos mo, yun yung ito, lump sum class. Okay? So again dito class, bibigay ka lang ng quotation. So kung wari yun nga, yung 600 per square meter na tiles. So pag nakatapos ka ng 10 square meters, meron kang 6K. Yun yung isisingil mo. Okay? So nandyan lahat kung ano yung nasa kontrata. Yan. Tapos pipirmahan na lang. Okay? So more or less class, ito yung pinaka-budget nila. So ito yung take home mo class. Itong tax more or less sa gobyerno mapupunta yan. Okay? So ito naman class para magka-idea kayo kung magkano yung bayad. Okay? So more or less class, ito yung breakdown ng 1.7M mo kanina. Okay? So ito na yung quotation mo class. Ito yung ibabayad sa'yo. Ito yung ibabayad sa'yo class pag nakagawa ka ng square meter ng tiles. Okay? Di ba? Taas din eh. Imagine nyo class kapag 60 by 60, 60 centimeters by 60 centimeters class yung tiles na ilalagay mo. Maglagay ka lang ng 3 tiles class, meron ka ng 800 pesos. Malaki na yun class. Mag-set ka lang ng 3 pirasong tiles, may 800 ka na. Okay? So yan. Para magka-idea kayo class ng pricing. Taas-taas rin to, Manila rate. Okay? Pag wall cladding naman class, yan yung wall. Pag sinabi kasing cladding class is parang tatakpan mo. Parang yung wall class, i-decorate mo. Yung drywall, ito na lang. So, ceiling din class. Pag nagkabit ka ng ceiling class, so yan. Per square meter class, malaki na yan. Alam nyo bang plywood class? Ang plywood is 1.2 by 2.4. So, more or less, parang sabihin natin 3 square meters na yun. So, magkabit ka lang ng isang plywood class, 3 square meters, so meron ka ng 3K. Laki ng sweldo. Imagine nyo ba class? Magkabit ka ng isang plywood sa ceiling class, or like kung ano man yung ceiling nila, yeah, more or less hindi yun plywood eh. Gypsum board class. Okay, magkabit ka lang ng isang ganun class or like 1 square meter nun, meron ka ng 1.1. Laki, diba? Okay? So yan. Para lang magka-idea kayo class. So painting works, yeah. So painting works naman class, depende naman kung ano yung pinipaint mo. So kung ceiling ba yan, wall ba yan, yung walls ba yan. Pare-parehas rin lang pala. So per square meter ng painting works mo class, magpintura ka lang ng 1 by 1 meter, meron ka ng 261 pesos. Laki rin. Okay? Pero ito class, again, syempre, Manila rate to. Tapos ikaw yung direct subcon. Kaya kung titignan nyo class, kaya nangyayari yung mag-hire ka po ulit ng isa pang subcon kasi masyadong mataas to, meron pang kakagat sa 600 niyan. Okay? So ang galaw nun class, ikaw yung nasa gitna, pag natapos nung sinubcon mo, per square meter, wala kang ginawa, may 200 pesos ka, something ganun. Ganun yung galawan sa Manila. Okay? But then again, class, bawal yun. Pag pinasubcon sa'yo, dapat hindi mo ipapasubcon sa iba. Okay? So, i-apply natin class. So, again, ang pinaka-topic natin dito class, ano yung minimum basic fee? Ano yung minimum na dapat ibabayad nila sa'yo? Okay? As a civil engineer. So, saglit lang. I-palitin natin. Yan. Kita naman, no? Okay? So, again, class, yeah. I-erase ko muna ito, class. Sagutin natin yung problem 1. So, again, class, problem 1, no? Titignan nyo, class, yung nasa problem lang natin. Yeah. Parang yung previous natin. So, again, class, ang gustong mangyari ng problem, given daw the situation, class, so, bungalow, yeah. Ano daw, class, yung minimum basic fee na ibabayad dun sa engineer na mag-handle ng project. Okay, minimum lang naman yan, class. Okay, so, problem 1, class. So, titignan nyo, class, ang pinakailangan kasi natin para solve natin yung minimum basic fee, kailangan natin class yung direct cost. Okay? So, diba, ang direct cost class, ito yung materials, tapos yung labor cost. So, para magamit natin yung formula class, yung kung ano yung formulas kanina, yung percentage na yun, kailangan mo natin i-solve class yung direct cost. So, given the situation class, i-solve natin yung direct cost. Okay? So, unahin natin class yung given. Given muna.
given. Okay? So again, class, kung titindan nyo, bungalow house daw tayo. So pag sinabing bungalow house, class, one story yan, no? Ilagay natin, bungalow. Okay? Tapos yun, class, bungalow house. So meron tayong total floor area, class, no? Meron tayong total floor area equal to 50 square meters. Okay? So meron tayong isang foreman, tatlong skilled, tatlong labor. Okay? Tapos ang duration natin, class, is 3 months. Ang basic, ang structural architectural finish natin, class, is basic. So basic finish. Okay? So walang sinabing Sunday sa rest day, class. So lahat ng days tatrabaho tayo. Okay? So yan. Meron pa pala, class, ang foreman daw is 600 per DM. So pag sinabing DM, class, again, per day yan, no? So yeah. So meron tayong 400 per day sa skilled. Tapos, class, meron tayong 300 per day sa labor. So more or less, class, yan na yung pinaka-given natin. Okay? So i-erase ko na, class, para mas start natin. Okay? So again, class, di ba ang minimum basic fee kasi natin, diba, ang minimum fee natin, class, more or less, diba, kailangan natin ng direct cost. So isosolve muna natin yung direct cost, class. So ang first step natin dito, class, is again same, yung materials cost. So yung materials cost natin, class, yung parang ginagawa natin sa pag-estimate. Okay? So may formula lang tayo, class, sa materials cost. Diba? Materials cost natin, class, again, yung cost per square meter natin, but then again, class, yung cost per square meter natin sa dalawa. Yung structural works natin, class, plus yung RK, textural finish. Okay? Times, class, yung total floor area. Yan yung materials cost natin. Okay? So titignan natin, class, ya. Meron tayong structural. Sabihin natin, class, yung structural natin 10K. 10,000 per square meter. Okay? Yung RK naman natin, class, di ba? Alam na natin to. So sinabi dito, class, basic finish daw tayo. So dapat 6,000 per square meter. Okay? Tapos meron na rin tayong total floor area, class, one story lang siya. Tapos sinabi na dito, 50 square meters. So mabilis lang. Okay? So direct sub na tayo, class. Ang materials cost natin, class, is equal to, so yung structural natin na 10,000 per square meter, okay, plus class, yung architectural finish natin, class, so basic lang tayo, so 6,000 per square meter. Okay? Multiply natin, class, dun sa total floor area, which is 50 square meter. So magkakaroon tayo, class, na materials cost equal to, kung titignan natin, class, 10K, 16K times 50K, ay 50. So 16K times 50. So 800,000 pesos. So yan na yung materials cost natin. Okay? So ang direct cost natin, class, again, it's composed of materials tas yung labor. So kailangan natin, class, i-solve yung labor. So titignan nyo, class, yung labor cost. Pwede rin natin i-solve kasi, class, given yung salary ng tao, kung ano yung workforce natin, tapos kung ano yung duration. So solvable, class, yung materials cost. Kung walang given, class, kung may missing na isa dito, class, ipi-percentage natin. Pero again, class, the fact na given yung tatlo, kaya natin i-solve. Isosolve natin. Okay? So i-erase ko lang yan. Okay, so tuloy natin, class. Again, ang next step natin, class, is kailangan natin i-solve, class, yung labor cost. Okay? So again, ang formula lang natin ng labor cost, class, di ba, is equal to duration. So yung project duration. Again, class, mas gusto natin in days. Kasi ang solve natin, class, is yung salary natin, class, is in days, di ba? Project duration, class, times yung number of workers times, class, yung salary per day. Okay? So yan. So i-table na natin, class, more or less naman i-ano muna natin yung duration. So yung project duration, class, naka-months, i-convert natin sa days. So yung duration natin, class, so diba 3 months tayo dito.
So yung 3 months na to class, i-convert lang natin into days. So di ba? This time class, walang sinabing Sunday sa rest day or anything. So every day is a work day. So 1 month natin class will be equal to 30 days. Okay? So more or less class, yung project duration natin will be equal to 3 times 30, 90 days. Okay? So yan na yung project duration natin. So ilagay na lang natin dito sa taas. So 90 days. Okay? So ready na tayo kasi solve yung labor cost. So again, di ba, magagawa lang tayo table para malinis tignan. So again, class, dito lang ilagay natin yung worker. So yung worker natin, class, anong worker siya? So type, tapos ilan sila. Okay? So dito, class, ano yung salary per day nila? Per day. Okay? Tapos last column, class, ano yung labor cost? Okay? More or less, ilagay mo na dito, class, kung ilang days silang mag-work. Yan. So, sino yung mga workers natin, class? Meron tayong foreman. Ilan yung foreman natin, class? Isa. Meron tayong 3 skilled. So, 3 skilled. So, meron rin tayong labor, class. 3 rin sila. Okay? Tapos yung salaries per day nila, class, again, pag foreman ka, 600 pesos. Pag skilled class is 400. Pag labor class is 300. Okay? So, gamitin lang natin yung calculator tapos yung formula natin class. So, meron tayong 90 days. So, na si foreman class. Ang mag-isa niya lang, tapos yung sweldo niya class, 600 per day. So, meron tayo class, 54,000. Okay? Tapos class, meron tayong 3 skilled. Yeah. So, meron tayong 3 skilled times yung sweldo nila per day, 400. So, yan. So, meron tayo class, 108,000 pesos. Okay? Lastly, class, yung sa labor. So, titignan 3 lang yung labor. So, meron lang silang 300 per day na sweldo. So, yan. Meron tayong 81,000. Okay? Total labor cost natin, plus i-add lang natin, plus yung 54K, plus yung 108,000. Okay? So, ang total labor cost natin, class, is equal to 243,000 pesos. Gets ba? Okay? So, titignan nyo, mas kompleto na natin. Meron na tayong materials cost, meron na tayong labor cost. Kaya na natin kasama yung direct cost. Tapos yung direct cost na yun, class, yun na i-consider natin construction cost. Okay? So, i-erase ko lang yan, class. Okay? So, ituloy natin, class, again. Diba? Ang next step natin, class, isasolve lang natin yung direct cost. So, yan na. Direct cost. So again, class, ang direct cost natin, equal lang yung class sa materials plus yung labor. Okay? So kung babalikan nyo class yung mga sagot natin kanina, class, ang materials natin, di ba si 800,000? Plus class yung labor natin na 243,000. Okay? Magkakaroon tayo class ng direct cost equal to, so 1,000,000, yeah, 043,000 pesos. Okay? So yan na yung direct cost natin, class. Ngayon, class, yung direct cost na to, kailangan natin siyang ilagay ko anong group. So kung titignan nyo, class, di ba? Since si engineer naman, class, yung pinakamataas or like siya yung nakasulat kasi sa problem, di ba? Civil engineer is to be hired to oversee the project. So pag sinabing oversee, class, more or less, ikaw na yung direct supervisor nila. Okay? So we can say, class, okay? So masasabi natin na CE is the prime professional. Okay? So pag siya yung prime professional, class, doon tayo sa classification A. Ito. Okay? So titignan natin, class, yung classification A. So civil is a prime professional. Ang galawan natin, class, anong group siya? So titignan natin, class, group 1. Di ba? So group 1 tayo dito. So pwede na rin natin sabihin, class, na group 1. Bakit, class? Kasi bungalow siya, di ba?
1 story siya class. Tapos yung group 1 natin class, di ba? 2 stories and below. Okay? Tapos dun. So sure na tayo class under group 1 siya. This time class, dapat alam natin kung ano yung range. So kung titignan natin class, tatlo lang yung choices natin. Dapat less million, 10 to 20 million, 10 to 30. So kung titignan natin class, no? Kung titignan natin, ang direct cost natin is 1M lang. So safe to say class, itong 1M is less than 10 million. Okay? So pag less than 10 million ka class, meron na tayong formula. So ang formula natin class is ito. Kung nakikita nyo yung una. Okay? So may formula na tayo. Ang formula natin class para sa minimum fee equal yung class sa 6%. So 6% class of the direct cost. So ito na yung minimum bayad natin. So ang 6% class, kung titignan nyo ang 6%, di ba 0.06 yan? So yung direct cost natin class is 1,043,000 pesos. So makukuha na natin class yung final answer natin. Ang final answer natin class, ang minimum fee ni engineer class is equal to, ano ang 6% ng yan? So i-calculate natin class. 6%, so 0.06 class times yung 1,043,123. Okay? So ang minimum fee natin, o minimum na bayad sa ating class supposedly is equal to 6,2,580 pesos. Ito lang naman yung minimum class. Okay? So dapat class yung bayad sa'yo, hindi bababa dito. Gets ba? Okay? So, yeah. Balikan natin class. Tignan natin yung sagot. So, kung titignan natin class, tama lang tayo. Okay? So, kung i-compare natin class dun sa ginagawa natin, di ba? Ang ginagawa natin class, so, pasok naman siya. So, ito yung markup mo, di ba? Yeah, naka 10% kasi tayo dun. So, sakto lang. Sakto lang yung sweldo mo dito if ever. Kasi ang minimum class is ito. Okay? Gets ba? Okay? So, dire-diretso tayo class. So, problem 2 tayo. So, i-erase ko lang. So, sa second problem class, mas madali siya in a way class na binigay na niya kung ano yung breakdown ng cost estimate mo. So, hindi na tayo magsasolve. Okay? So, ang gusto niya lang class, meron na tayong 8-story building. So, given muna tayo ng class. So, problem 2, it is a 8-story building. Okay? So, ang gusto niya class, yeah, ano daw yung minimum fee ni engineer class kapag siya is a prime professional, A, tapos B class kapag hindi siya prime professional. Okay? So, more or less class, unahin natin yung A. So, A class, no? CE is the prime. Prime professional. Okay? So, ano class yung dalawa natin? Again, di ba? Kailangan lang natin i-solve dito class. Kailangan natin kunin construction cost or class. So, yun, no? Ang construction cost is equal sa class sa direct cost. Is equal class sa materials plus yung labor. Okay? So, kung titignan natin class, given yan, kukunin lang natin sa table class. Ito na yun. I-add lang natin class yung dalawang yan. Materials plus labor. Okay? So, meron tayo class, yung materials natin is 13 million daw. So, malaki-laki to class kasi 8-story naman tayo, no? So, 58,000. So, 13M. Plus class yung labor cost. So, labor cost naman natin class is 4M. 4,316,319.28 centavos. Okay? So, dito class, makukuha na natin yung construction cost. Yeah, tawagin na lang pala natin construction cost. Yeah, tama. Construction cost class will be equal to, so i-add lang natin yan. So, saan na si calculator? So, meron tayong 13,508,123 plus class yung 14,316,319.28. So, meron tayo class 27. Sumubra tayo. Oh, may alisin natin yung 1 na to. Yan. Okay? So, yan.
So, ang construction cost natin class or yung direct cost natin is equal to 17. So, peso sign class, 17,824,319.28. Okay? Yeah. So, kung titingnan nyo class, yeah. Para sa minimum, before natin class kunin yung formula ni minimum fee, tingnan muna natin. So, pag sinabing 8-story building yung class, syempre, ang classification na natin dito class is, ang classification natin class, group 2. So, titignan kasi natin class, di ba, yung mga groups. Yeah. So, dito tayo, di ba, civil engineering classes as prime professional. So, titignan natin class yung second group or group 2, di ba, 3 stories to 14 stories. Eh, di ba yung problem natin class 8 story. So, safe to say class, sabihin na natin, yung project natin class is nasa group 2. Kasi class 8 story siya. Okay? So with this class, pipili na tayo ng formula. So kung titignan natin class saan, 17M tayo, no? So 17M class, pasok to sa range na yan. Over 10M class, pero less than 20M. Okay? So kung titignan kasi natin class yung 17M natin na yan, okay? Greater siya than 10 million. 10 mil. Okay? Pero less than siya class 20 mil. Okay? So saan pasok yung class? So kung titignan natin, andito siya. Ito. Okay? So yan. So dapat ang formula natin class ng minimum basic fee is ito. Okay? So 700 class plus yung 6.5% ng excess. Sulat ko na dito. So ang formula natin class ng minimum fee is equal to, so yun no. So meron daw tayo class pesos tayo 700,000 plus 6%. 6.5% in excess of excess. In excess, yung sobra class of yung 10 million pesos. Okay? So ito na yung working formula natin class. Gets ba? So erase ko lang yung taas class. So okay naman na tayo, no? Meron na tayo ng construction. Yeah. So yeah. So, ito na i-consider natin. So erase ko lang yung taas para kasi wala. Okay, so tuloy natin class. So susundan lang natin class yung ating working equation. So working equation natin class kung titignan nyo, so 700,000 daw. So meron tayong 700,000. Okay? Plus class yung 6.5%. So 6.5% class, convert natin sa decimal, 0.065. Okay? Tapos yung excess daw plus ng construction cost natin dun sa 10M. So ano yung sobra dyan class? I-multiply lang natin to class. So i-multiply natin ito. Malito kayo pag ano, lipat. Okay? So dito ko na lang ilagay. So yung sobra daw class sa 10M. So ito, babawasan natin ng 10M. So meron tayong 17,824,319.28. Okay? Minus yung 10 million. Kasi yung sobra, di ba? So kukunin lang natin class kung ano yung sobra. So i-minus lang natin yung 10 million. Okay? So makukuha na natin dito class yung minimum fee. Yan. Okay? So i-calculate ko na lang class. So kung titignan yung calculator natin class, di ba? 700,000 plus class yung 0.065, 6.5% nung sobra. So yung construction cost natin class na 17,824,319.28. Okay? Yung sobra sa 10M, so minus natin class yung 23123. Yan. So titingnan nyo class, ito na yung minimum fee natin. Laki-laki. Ano? Ito na yung minimum fee natin class. 1,208,580 pesos and 75 centavos. Ito na class yung ating final answer. Okay? Yan yung minimum na sweldo ni engineer. Gets ba? Kapag siya yung prime professional.
So kung titignan natin class, pag ikaw yung prime professional, yan yung sweldo mo. Papasok pa naman, pasok pa siya dito class. Okay? Pag ikaw yung prime professional. Or less pala yung range natin, apply lang pag prime professional. No? Okay? Paano naman class? So B. So yung next natin class, so pasok pa siya, no? Pasok yung mga range pala natin doon sa estimate class kapag ikaw yung prime. Okay? Pasok pa yung fee natin doon. Okay? So titignan natin class again. Sa B naman tayo kapag hindi ikaw yung prime professional. Parang subcon ka lang. Okay? So erase lang natin yan. So i-check muna pala natin class. So yan, tama yung sagot natin class, no? Yan. Kapag ikaw yung prime professional. So erase ko lang muna. Sagutan natin. Paano naman class kung professional ka lang pero hindi prime? Okay? So, tuloy natin class. So letter B naman class. Again, yung civil engineer class is a professional but not prime. Okay? So same class. Kailangan natin kunin yung construction cost. So nasolve naman na natin yung construction cost kanina, no? So kunin na lang natin yun. So ang construction cost natin class is equal to the direct cost is equal to yung 17,824,319.28 cents. Okay? So yan na class. So kung titignan natin class, pag hindi ka prime professional, so saan tayo? So titignan lang natin dito, no? Yan. So dapat class dito tayo sa B. Civil engineer as a professional but not prime. So kung titignan dito class, isa lang yung group natin. So hindi tayo pipili. So pag hindi ka prime professional class, labas na yun. Wala na yung difference class sa number of stories. Okay? So titignan nyo class, same, di ba? Dito pa rin tayo sa range na to. So ito naman na to class yung formula natin. Okay? So yan yung i-adapt natin na formula. So again class, same, di ba? Less than 20 million siya, pero greater than 10 million. Okay? With that class, ang formula natin ng minimum fee, ito na yung minimum fee natin class kasi pasok siya sa range na to. So ang formula natin class is ito. Okay? So ang formula natin class is equal to, so 105,000 daw plus 0.9%. So 0.975% in excess of yung 10 million ulit. Okay? So titignan natin class again, yung 105,000 plus class, so convert natin to sa decimal, 0.00975. Okay? Times plus yung ito. So yung excess sa 10M nung ating construction cost. So kukunin lang ulit natin yan. So 17,824,319.28 plus, no? Minus yung 10 million natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? So may sagot na tayo dito class. Ito na yung minimum fee ng engineer. Okay? So again, calculator. Yan. So this time class, 105,000 plus class ito. So 0.20975 times yung 17,824,319.28 minus 10M. Okay? So titingnan natin class ang baba. Compared dun sa 1M natin kanina class, ang minimum fee na lang natin class, 181,287 and 11 cents. Okay? So malaki class yung difference kapag ikaw yung prime professional kapag hindi ikaw yung prime. Di ba? Tama naman, oh. Wala pang 1M. Ang budget nyo class more or less parang 17,000. Okay? So ganun talaga. Kaya mas maganda class pag ikaw yung prime professional. So tingnan natin class kung tama yung sagot natin. So number 2B. So titignan nyo class, nagtali naman, no? So tama lang. Okay? Tapusin na natin class, last problem. I-erase ko lang ulit. Okay? So this time class yung problem natin is yan.
Engineer Bebang Mapagmahal, so registered CE. So ang meaning nito class is registered civil engineer, no? Tapos masterals, so nag-master siya sa CE. Tapos meron siyang doctorate. Okay? So registered civil engineer, masters in civil engineering, tapos doctorate. Okay? Is a university professor of St. Louis. What is Engineer Mapagmahal's minimum basic fee if? So meron tayong 4 situations, no? First situation natin, class, nag-lecture daw siya ng CEOR for a total of 6 days. So in-invite siya somewhere. Okay? Second situation in class, she is employed as a resource speaker in a seminar that ran for 8 hours. Okay? C naman class, kung titignan nyo, magsusulat daw siya ng 3 articles for Baguio Midland Courier. Okay? Lastly, class, she is to render special services specifically as an expert witness on the collapse of a footbridge near Trancoville. So specifically, class, there will be 3 total meetings. Okay? So, ganun. So, ito class, medyo madali lang siya. Kailangan mo lang makuha kung ano yung rate. So, babalikan lang naman natin sa notes. Okay? So, i-guess lang natin class, si Engineer Mapagmahal, registered civil engineer siya, may master siya, tsaka may doctorate siya. Okay? Sagutan natin class yung A. So yung A class, ang sinasabi dito, magle-lecture daw siya. So lecture on, so in-invite siya class mag-lecture ng CEOR for 6 days. Okay? So kung titignan natin class, kailangan lang natin dito class is yan. So more or less andito. Okay? So una class, ang kailangan natin una, ano yung rate niya? Okay? So kung titignan nyo class ang rate natin, ito yung rates natin, di ba? So since magle-lecture siya class, pasok siya sa academic services. Okay? Kasi magtuturo siya eh. So yan. Okay? So saan dito? So titignan natin class, magtuturo siya, magle-lecture siya, so saan yung rate niya? So it's either lang dito sa 3. Okay? Again class, di ba sinabi ko naman na kanina? So, ang credentials niya kasi class, naka-doctorate siya. O, meron siyang BS degree holder siya kasi registered engineer siya. May master siya class kasi nakasulat doon sa pangalan niya, MSc. May doctorate rin siya class kasi nakasulat doon, PhD. Okay? So, saan dito yung rate niya? 1, 2, or 3 or i-add natin yung 3. So, again class, ang magpe-prevail lang dito is yung pinakamataas. Kasi yun yung pinakamataas niyang credential. Okay? So, again class, ang rate niya is ito. Okay? So again class, ang kukunin natin is as long as, yan, as long as pasok siya dun sa rate. So sabihin natin class, no, 350 na lang. Okay? So again class, ang magpe-prevail dito class is PhD holder siya, no? So pag doctorate holder ka class, ang rate mo daw, again 250 to 400, no? Nakasulat dito class. 250 to 400. So, ang gawin natin 350 per hour. Yan yung sweldo niya. Okay? Kung titignan nyo, class, yeah. Ang formula kasi natin dito, class, ang formula natin, no? Ang minimum fee natin, class, is equal to, so yung rate niya, kung ano yung salary rate, magkano yung sweldo niya. Okay? Times class yung working duration niya. So, work duration. Okay? So, kung ganyan yung rate niya, class, ito yung rate niya, kailangan na lang natin kasi yung duration. So, duration, class, kung titignan nyo, magtuturo daw siya ng 6 days. So, duration is equal to 6 days. Okay? So, titignan nyo, class, yung rate niya per hour. So, yung days, i-convert natin ng hour. So, ang 1 day, class, is equal to, so dapat class alam natin na yung 1 day equal yan sa 8 hours. Kasi ito yung standard ng Pinas. Hindi naman siya magtuturo kasi ng 24 hours dun sa 6 days na yun. Sa isang araw dun sa 6 days. Okay? So again class, dapat alam natin, no, ang conversion class is 1 day, mag-work ka lang ng 8 hours. Okay? So matik dito class, ang duration natin is 48 hours. Gets mo? Okay? So, ang minimum basic fee niya class, so yung salary rate niya, so meron tayo ng 350 per hour. Okay? Times class kung ano yung work duration niya, so 48 hours.
So, ang sagot natin, class, meron na tayong minimum fee equal to, so ano ba ang 350 times 48? So, meron tayong 350 pesos times 48 hours. So, meron tayong 16,800 pesos. So, ito na class yung sweldo niya kapag nag-lecture siya ng CEOR for 6 days. Minimum. Yan pa naman yung minimum in a way. Ay, pwede pang tumaas. So, kapag sinabi kasi minimum basic fee, hiwalay pa ulit yung allowance, ganun. Hiwalay pa ulit yung benefits. Gets ba? Okay? So, yun palang class yung A. So, i-erase ko muna. Ano ba yung B? Okay. So, i-pause ko. I-erase ko muna class. Okay? So, sagot na naman natin yung B class. So, sa B naman daw class, ang gagawin niya, na-employ siya class as a resource speaker. So, resource speaker in a seminar. Diretso na natin class. Resource speaker for 8 hours. Okay, so yan yung B. So titignan natin class again, di ba? Formula natin dito class, ang minimum fee natin class is equal to yung salary rate. Salary, kung magkano yung sweldo mo, rate. Okay? Times class yung work duration. Yan. Okay? So, titignan natin, class, kailangan natin balikan. So, mag-work siya as resource speaker. So, babalik tayo. More or less, nasa academic ulit yan. Academic services. Okay? So, titignan natin, class, as a resource speaker, ang sweldo mo, class, is 500 per hour. Okay? So, yan. So, isulat na lang natin, class, kapag resource speaker ka, ang rate mo, class, is 500 pesos per hour. Okay? Meron na rin naman tayo class ng work duration. So, nakasulat na 8 hours daw siyang magsasalita. So, 8 hours. So, direct sub lang tayo dyan, class, ang basic minimum fee. Ang minimum fee natin, class, is equal to, so yung salary rate. So, meron tayo, class, ng 500 pesos per hour. Okay? Times, class, yung work duration natin na 8 hours. Okay? So, magkakaroon tayo, class, ng minimum basic fee. So, ito yung minimum na bayad dapat sa kanya. 500 times 8, 4,000. So, yeah. So, madali lang, class. Kailangan mo lang hanapin dun sa table, class, kung magkano yung bayad sa kanya. Dapat alam mo rin, class, kung ano yung duration ng speaking niya. Ano yung workload niya, kumbaga. Okay? So, yeah. So, kung titignan natin, class, ay, na-check ba natin yung kanina? So, yung sagot natin kanina, tama lang yun, no? Ayan. Diba? Ito yung 16.8 class, tapos ito yung 4K. Okay? So, tuloy lang tayo, class. Letter C naman. So, erase ko lang ulit yan. Okay? So, C naman, class, sasabi, she is tasked to write 3 articles for Baguio Midland Courier. Okay? So, yan yung C. So, C, class, write 3 articles for Baguio Midland Courier. Okay? So again, class, di ba? Gusto lang naman yung minimum fee. So ang formula natin, class, again dito, again, yung salary rate times yung work duration. This time, class, hindi siya duration. So workload naman siya. Workload. Okay? Parehas lang naman yung workload to duration. Mas general pala yung workload. Okay? So, titignan natin, class, again, babalikan lang ulit natin yung, yun. Titignan lang ulit natin, class, kung ilan yung sweldo niya. So, more or less na C ulit siya, academic services. So, titignan nyo, class, meron dito as a writer to author. So, ito yung sweldo niya, class, 3,000 per article. Okay? So, yun na yung fee niya. So, as a writer or author, tawagin na lang natin siyang author. Okay? Ang rate niya, class, is equal to 3,000 pesos per article. Okay? Tapos ang load niya, class, ang workload niya, kung titignan niyo, magsusulat daw siya ng 3 articles. Okay? So with this, class, masusolve na natin yung kanyang minimum fee. Equal yung, class, sa salary rate natin, class, na 3,000 per article.
Okay, multiply natin siya class sa 3 articles. So makuha na natin class yung minimum fee niya. Minimum bayad sa kanya class equal to 9,000 pesos. Not bad, okay na rin. Okay? So ito na yung final answer natin. Gets ba? Okay? So yeah, so tuloy-tuloy lang, tapusin na natin. So last, so D. So 9K yan, no? Okay? So yung last situation, so the last situation is D. So she is to render specialized services specifically as an expert witness on the collapse of a footbridge near Trancoville. So more or less class, kukunin siyang consultant. Okay? Kasi daw may nag-ibang footbridge class sa Trancoville. Okay? So titignan nyo class, expert. So kunin siya as an expert witness. So ano yun? 3 meetings. 3 meetings. Okay? So same class, minimum fee. Ito yung gusto natin kunin. Ito yung required is equal to, again class, yung salary rate times class yung workload. Okay? So titingnan natin class, kailangan natin balikan yung table. So this time class, specialized services. So di tayo class. Okay, tapos as an expert witness. So titignan nyo class, expert witness, ang rate natin class is 2,000 per appearance. Okay? So sulat na natin dito class, expert witness. Okay? So ang rate natin class is 2,000 per appearance. Runs. Okay? Tapos kasi kung titignan natin yung workload niya, ang workload niya class 3 meetings kasi yan, di ba? So 3 appearances tayo dito. Appearances. Okay? So kaya lang natin class, minimum fee is equal to, okay? So yung minimum fee natin is equal to yung salary rate. So meron tayo class 2,000 per appearance. Appear na lang sulat ko, no? Okay? Times class ilang beses siya pupunta. So thrice. So 3 appearances. Okay? So with this class, 2,000 times 3. So ang minimum fee natin, 6,000 pesos. Okay na rin yan. Okay? So kung titingnan natin class, i-check natin yung mga sagot. So di ba kanina ang sagot natin 9,000, yan. So yan. So yung kanina class doon sa Baguio Middle Courier, yan. So yung ngayon class 6K. Okay? So that's it class for the minimum bayad sa atin. Please aware na kayo class kung magkano yung minimum bayad sa atin. Okay? So kung titignan nyo class, mas maganda kapag prime professional ka. Compared class kapag professional ka lang or subcon ka. Okay? So dahil nag-stay kayo class, may pek-ek tayo sa dulo. Ano meron dito? Ayan. So ito class yung convo nyo nung karibal mo. So isipin mo na lang class ang sitwasyon, ako, si Karibal, to si Bebang. Okay? So one day, isang araw class, sinabihan ka nung karibal mo, paano ba yan? May the best man win. Okay? So ang banat mo dito class, huwag kang mag-aalala bro. Ikaw ang gagawin kong best man. Boom! Okay? So yeah. Again class, thank you for listening. Supposedly, ito na yung last video natin. Kasi yung ibang specialization class, wala na kasing time. Yeah, thank you for staying. See you on the next video or around. Okay? See you. Bye.